Nako, hindi na po nakapagpigil ang ilang mga senador, lalo na po sa minorya, na kung saan ay tila may kinakampihan. Ito pong si Senate President Tito Soto at parang mas siya, no? Mas pinoprotektahan yung House of Representatives kaysa sa kanya mga kapwa senador. Nako, grabe ho ito, no? At siguro hindi ko na iisa-isin at marahil ay napanood nyo na rin naman na diyan si Senator Rodante Marcoleta. Sa mga nakarang sesyon ho mga kababayan, di ba? Si Senator Bato de la Rosa. Tapos si Senator Marcoleta tumayo at ganyan si Senator Joe Villanueva. Tapos yun nga, si Senator Alan Peter Cayetano. At yung pinakahulere, ito pong si Senator Jingo Estrada, na kung saan ay yung issue ho kay Bryce Hernandez. Yung palipat-lipat at sa nakarang kong vlog mga kababayan, talagang tila lumabag sa Senate rules, ito pong si SP Soto. Pero mo, napagkasunduan ho nila na ito pong si Bryce Hernandez ay yung unang-una, umpisahan natin, hiniran ng House of Representatives sa Senado. Dinala sa Senate at merong mga pangako na si hiramin nyo, ibalik nyo rin sa Senado. Ang nangyari, hindi po binalik sa Senado at umamin si Senator Soto na tumawag sa kanya si Speaker Romualdez. So ang gusto, doon na lang daw sa House. So hindi na pumayag. So mas pinili yun na lang sa PNP Custodial Center. Pero nandyan ho, ang matindi ho, wala ni isa man na naggwardya mula po sa Senate. Yung sa USAA, yung Office of Senate Sergeant at Arms. So yun ho. Tapos, kung sino-sino, marahil lang sinasabi, baka kung sino-sino na pumasok doon at ako mausap dito kay Hernandez. Pagkatapos niyan, mula sa PNP Custodial Center, so nagkasundo ho ang mga senador sa plenaryo, dinesisyonan dalhin sa Pasay City Jail. Pero ito masaklap, na kababayan. So, mula sa Pasay City Jail, inilipat po ulit sa Senate nang wala hong paalam. Hindi po nagpaalam. Ito pong si Senate President Tito Soto sa minorya. Ang sinasabi niya, akala, hindi, talagang ang akala namin, ang gusto niyo na talagang dyan po sa Senado. Pero may proseso no? Inaprubahan sa plenaryo, tapos, hindi malaman. So, lumilitaw ho mga kababayan na parang may pinoprotektahan at parang pabor ho ito hong si SP Soto sa House of Representatives. Samantalang siya po ipinuno ng Senado. Ito, panoorin nyo at talagang nag-uumapaw rin sa galit at pag-question. Ito pong si Senator Jingo Estrada na kung saan ay nakapagmura pa ho ito. Grabe ho at talagang yung galit niya. Ito, panoorin po ninyo. Itong pahayag ni Senator Jingo Estrada na mula po sa minorya ng Senado. President, noong Tuesday, sabi ni Bryce Hernandez, ayaw niya rito. Kayo na po ang Senate President noon. Bakit ngayon sasabihin itong abogado niya, there is renewed faith? Bakit nung sinabi ni Bryce Hernandez, Senate President po kayo, wala ba siyang faith sa inyo noon nung nagsalita siya? Noong Tuesday, na ayaw niya bumalik dito sa Senado? Bakit ngayon niya lang sasabihin na meron siyang renewed faith? Bakit lagi natin sinusunod ko ano gustong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Gusto niya malipat sa ayaw niya rito, nilipat niyo sa custodial. Nung nilipat natin sa Pasay, gusto niya naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproprotection sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, nung si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa korupsyon. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan.
Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Strike out from the record. I'm sorry. The phrase is stricken off the record. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Pagkatapos niyan, wala na, kumalat na. Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Why should I do such a thing, Mr. President? Why? I will never do such thing, Mr. President. Porket ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porket ba matapang ako magtanong? Ako na kaagad ang target nila? Bakit? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. I want to get all the bad crooks here in the government. That is my duty as your senator, Mr. President. Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po kami apektado na. Even the Senate as an institution is also affected by the testimony of one habitual liar. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador ang iniimbestigahan? Ako, I'm open to any investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. I don't know with Senator Joel. Maybe he will also conform with my idea. So, Mr. President, wag naman ganun. Bakit panay senador lang ang gusto nilang ipako sa krus? Bakit yung mga ibang mga politiko? Dahil, porket masikat kami? Hindi naman yata tama yun. Pare-pareho lang tayo nasa gobyerno. O yan po, naku, grabe ho. Ang dami niya hong tanong. Bakit itong si Bryce Hernandez, yung dating district engineer, na na-dismiss na ho ito? Kasi noong Lunes, o nung Martes ho, umatendo sila si Bryce Hernandez doon po sa House of Representatives. Senate President na ho si Tito Soto. Tapos, pagkatapos po magbigay ng testimonya at di ba, pinangalanan yung 2 senador, sabi ayaw niya na bumalik sa Senado. So, doon nga ho, ay tumawag si Speaker, tapos sabi, so napagkasundo sa huli sa PNP Custodial Center. Tapos, nagulat ho si Senator Jinggoy, ngayon, bakit nagbago na naman ang gusto ni Bryce Hernandez na mula sa Pasay City Jail sa Senado na lang? So parang sunod-sunuran, di umano, ito pong si SP Soto, dito po kay Bryce Hernandez. At sino ba itong si Bryce Hernandez? So parang ngayon ang nagiging perception ay meron ditong may nagpoprotekta ho rito at meron din siyang pinoprotektahan dito pong si Bryce Hernandez. So ganyan ho. Kayo ho, ano masasabi niyo ho sa ating mga kababayan? Dito po. Itong issue ito, ang dami ng sablay ho rito ni Senate President Tito Soto na kung saan may mga ginagawang paglabag sa mga rules dyan po sa Senado at alam nyo ho, bibilib ka sa minorya. Hindi ho basta para lang makipagdebate na dahil sila ay nasa minorya at nasa oposisyon, makipagdebate lang na mali ang ginagawa nyo, hindi po Ang ginagawa ho ni Senator Marcoleta at si Senator Alan Peter Cayetano, ang minorya,
babasahin ang rules. Yung Senate rules, babasahin, no? Ito sa Rule 6, ganito, etc. Hindi ganyan dapat. Inaprubahan natin sa plenaryo itong kay Bryce Hernandez na dalhin dyan sa Pasay City Jail. Dapat kung ililipat, ibabalik sa Senado, plenaryo rin ang desisyon. Yun po ang sinasabi. So, pero sabi ho, ni SP Soto, hindi kala namin yun ang gusto nyo sa Senate. So, yun ho, at ang sabi, wala raw karapatan na magdesisyon lang ang Senate President kasi inaprubahan yan sa plenaryo. Ano ibig sabihin ng plenaryo? Buong Senado. O yun ho. Yun ho, talagang bagay. Kala ko ba maraming mga legal expert, luminaries, nakakilala. Ito po si SP Soto. Siguro dapat ikonsulta niya para hindi po siya napapahiya at lumilito. Parang nalilecturean ho siya ng kanyang mga kasamahan, lalo na po ng mga abogado. Pamisa-misan, basa-basa rin at wala hong masama na magkonsulta ka sa iyong mga, napakaraming lawyers ho dyan sa Senado, lalo na sa Office of the Senate President, di po ba? Okay, so kayo, ano masasabi nyo rito? Dito ho, may, kay Senate President Tito Soto, na parang mas kinakampihan niya ho yung tagalabas sa halip ng mga taga-Senado, yung kanyang kapwa-senador. Kayo ho, ang pananaw nyo dito ho sa mga aksyon na ginagawa ni Senate President Tito Soto. Dito pa lang ho, nabutasan na siya, pag-upo. Tapos kinabukasan, dito sa issue na ito kay Bryce Hernandez. Kaya nagalit nga si Senator Jinggoy. Kapag senador, dahil ba sikat ba sila? Ang sinasabi. So, yun po, at parang baka malihis di ba? Yung atensyon na ngayon nasa House of Representatives, malihis sa mga senador, kaya dapat magbanggit ng senador. So, parang ganun po nagiging perception. Kaya ho, magbigay na po kayo ng komentaryo para po sa inyong pananaw. Kasi sa akin, yung perception ko lang naman parang imbis na ang protektahan at kampihan ni Senate President Tito Soto, yung Senado at kanyang kapwa-senador, parang hindi. Parang iba ang kanyang kinakampihan. Yun lang pananaw ko. At kayo, anong pananaw nyo? Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na mag-like at i-share. At siyempre, magbigay ho kayo ng komentaryo sa inyong pong mga pananaw. Importante ho ito. At para mas maging aktibo tayo dito po sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa at lagi ho tayong magbantay. Dahil sa usapan ho rito, korupsyon, katiwalian, pera ng taong bayan, ibinubulsa ng mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan sa ngayon sa flood control, kasabwat ang ilang mga tiwaling kontraktor, di po ba? Okay, so maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay dito po sa ating channel. Ulitin ko, subscribe na po kayo. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.